Alam mo Carla, nitong nangyari lang na halalan, merong mga tweets, no, mga nag-Twitter na ang mga comments daw ay ang gusto nila ilimita, no, yung mga bumoto sa taxpayers lang. Gusto nila taxpayers lang ang bumoto. Anong tingin mo sa ganun, Carla? Medyo hindi ako masyadong sang-ayon doon. Because I think, we are a democratic country. Talagang lahat tayo ay may karapatan bumoto at pumili ng ating mga leaders. Actually, mga boss, no, kung dati ay tingin ninyo na kapag ikaw ay nakulong, no, o napreso ay hindi ka na pwedeng bumoto, naku, mali ho yan, no? So kung yung mga prisoners natin mismo, mga convicts natin mismo ay pinapaboto natin, di ba? Ibig sabihin ay talagang karapatan din kasi, no, ang pagboto, no? Constitutionally guaranteed right po yan, na hindi pwedeng tanggalin even from our prisoners. Kaya naman, Carla, ngayong umaga, Kasama natin si Inspector Xavier Solda, ang OIC for Community Relations Service ng BJMP. Good morning po. Hi, good morning. Magandang umaga, sir. Good morning din sa ating mga boss, mga taga-doon. Inspector, siguro umpisahan lang natin, no? Kasi meron yung ganitong confusion, no? Yung iba nating mga mamamayan, no? Ang iniisip nila kapag ikaw ay na-convict or nakulong, no? Hindi ka bahagi ng ating mga botante tuwing eleksyon. Pwede nyo bang klaruhin sa amin, Inspector Solda, kung ano yung mga limitasyon nitong pag-iisip na ganito? Well, una, tama na karapatan ng bawat Pilipino, bawat mamamayang Pilipino na maging kabahagi, no, sa ating eleksyon. Kaya nga, noong 2010, sinikap ng Bureau of Jail Management Penology, katulong ang Commission on Human Rights, and sa COMELEC na ma-erase natin itong concern na ito. Kaya nga noong 2010, nagkaroon tayo ng kauna-unahang eleksyon na nag-participate yung ating mga inmates. And I believe kauna-unahan dito sa Asia. Kaya nga marami tayong mga foreign media observers na pumunta para tingnan, and natutuwa tayo na noong 2010, naging maayos yung pag-conduct ng election. So sir, paano naman sila nagre-register? Talagang dinadala sa kanila lahat para maging mas convenient para sa kanila? Yes, tama po yun. Nagkaroon talaga ng araw na dinesignate ang Commission on Elections na magkaroon ng inmates registration. So yung mga kasama natin sa Commission on Elections, sila yung nagpunta sa ating mga facilities, dala nila yung mga paraphernalias nila at doon nila pinaregister yung ating mga inmates. Pero syempre kapag nakarehistro na prior, no, prior sa pagkakakulong nila, pagkakadetain nila, hindi na nila kailangan mag-register as an inmate voter, or kailangan ba, Inspector? Meron kasi tayong mga inmates na nanggaling pa sa ibang probinsya, sa malalayong lugar pa. Alright. Kaya nga, kapag yung ating inmate ay naging residente na siya, noong ating facility na may 6 na buwan na, ay kino-consider na rin yun at sinasama na sila sa pagre-register. Okay. So, hindi porket nakarehistro ka, no, ay pwede mo na lampasan din yung inmates registration. Kasi nga naman, no, special din, no, yung gagawing pagboto para sa inyo. Which is why, Inspector Solda, maybe you can brief us din, no, paano ho ba bumoboto ang ating mga inmate? Well, itong nakaraang election, itong Lunes, meron tayong tinatawag na on-site and off-site election. Yung on-site election, ito yung doon sila mismo sa facility natin bumoboto. Mayroon tayong mga special Board of Election Inspectors. So, yung mga kasama natin na taga-COMELEC, yung mga SBI, sila yung nagpa-facilitate ng boto. Yun namang mga inmates natin, na brief na ito, nagkaroon na ng voters education. Paano bang pag-fill up noong balota, paano pag-shade, and paano yung buong proseso. Pagkatapos, yung ating mga special election inspectors, sila naman yung nag-guide, nag-check sa list, para maging maayos din yung pagpapacilitate. Then, meron naman tayong tinatawag na off-site election. Ito yung ang ginagawa rito, yung mga inmates ay pinaboboto, no, doon mismo sa mga presinto. Nagre-request tayo ng order from the court kasi ang BJMP ay wala pong karapatan, no, na maglabas. No? Wala po kami authority na maglabas sa mga inmate without proper court order, and it's only the court, no, who can give that authority to us. Then, pag na-issue na po ng court order yan, dadali na po, doon lamang po siya pwedeng madala
no, properly escorted po yan. For those areas na medyo na-consider nga na nagkaroon ng mataas na antas ng election violence, then definitely, meron naman po tayo mga friendly forces, nandiyan ng PNP, and sa iba pong mga lugar talaga, yung Philippine Army, nagkasama natin na nag-escort po ng ating mga detainees. Man, natutuwa kami, no, na last Monday ay naging maayos po yung on-site and off-site election at wala pong kahit na isang insidente na nai-report or naitala sa lahat ng mga facilities namin. And ma-mention ko nga, kasi last Friday, I believe, nag-issue ang COMELEC ng isang resolution na pati mga provincial jails ay puntahan namin, i-supervise din namin yung conduct of election. So, both sa BGMP facilities at lahat ng mga provincial jails, naging maayos yung pagmamanage ng BGMP sa election. Sir, yung na-mention niyo po kanina, yung off-site voting, ano po yung mga qualifications para yun yung pupuntahan nilang voting as opposed to the on-site? Well, malinaw naman yung pagka-cluster ng mga presinto. For those who need to vote outside the facility, ito yung mga kakaunti lang ang bilang ng mga inmates. So, imagine natin, kung meron tayong 500 tapos 5 lang na inmates. So, definitely, yung 500 mas safe para sa mga kababayan natin, mas safe para sa mga inmates, na doon na lang sila sa loob ng facility. I believe above 50, doon sila sa loob na ng facility. Pero yung mga below 50 is, kailangan talaga silang mai-transfer sa pinakamalapit na presinto. Anyway, sa pagdadala naman during the off-site election is properly escorted naman yan. Tapos yung naman pupuntahan nila na mga na presinto, yun talaga yung pinakamalapit. At ready na rin yun, na-inform na rin yung mga kasama natin from the Commission on Elections. Inspector, nasabi nyo kanina na yung on-site voting ay 2010 lang ginawa, tama ba? No, pati Inspector? pati ngayong 2013 last Monday. This is second year. Yes, but it was nung 2010, Inspector Solda. So, dati lahat off-site ang pagboto. Lahat dati ay dadalhin sa voting precinct. Ganun ba, Inspector? Noong 2010 kasi, that's the first time na bumoto yung mga inmates natin from the BGMP. Okay. That's the only first time na... So dati wala hindi kahit po nakakaboto. off-site, Hindi po nakakaboto. Pero kahit off-site, hindi sila nakakaboto. Pero noong 2010 nga, nagsimula tayo na ma-erase yung concern na yun, especially dun sa karapatan ng ating mga bilanggo na maging kabahagi din ng pagpili ng mga leader natin. Alam mo, Carla, siguro para rin sa pagklaro sa ating mga viewers, yung mga inmates po kasi na nasa BGMP, please correct me, Inspector, kung mali, yung mga inmates na nasa BGMP, ito yung mga detainees, meaning nasa trial pa yung kanilang kaso. Wala pang conviction or final judgment. So, hindi pa talaga sila technically mga prisoners by final judgment, detainment lang, so hinuhold lang sila nung korte. So talaga dito sure tayo meron silang karapatan dapat na bumoto kasi hindi pa sila convicted at all Although Inspector, meron pong penalty na hindi pwedeng bumoto. Tama ba, Inspector, sa mga krimen? I believe very pero this is for those convicted prisoners na kaya nga kung hindi ko yung Lunes, for the first time naman, yung ating mga bilanggo from the Bureau of Corrections, ito yung mga sentence na, ay naging kabahagi na din sila. Pero yung mga nakaboto sa kanila, ay ito yung mga convicted inmates na on appeal pa ang kaso. Okay, so sir, yun nga, ito nga yung second election para sa kanila. Ano ba yung mga improvements na nakita natin as compared to 2010? Well, natutuwa kami na lahat ng mga issues na concerns na na-erase noong 2010 ay properly na i-address. With an added challenge pa nga na dati BGMP facilities lang, ngayong 2013 pati mga provincial jails na. So, noong 2010 kasi, nagkaroon tayo ng problema sa transport din ng mga prisoners, pati sa pagre-request natin ng mga proper court orders. Tapos yung coordination pa niyan sa mga friendly forces natin. Ngayon, mas pinaikting siya. Mas pinagandaan siya. Malayo pa lang yung conduct ng election. Yung mga personnel na natin, nagkaroon na sila ng proper orientation sa mga kasamahan nila, proper coordination. Then, nagkaroon din ng dry run sa ibang mga facilities natin, especially yung mga malalaking facilities natin. And kaya nga natutuwa kami na this year is talagang very smooth
at naging maayos yung pagpa-participate ng mga BGMP inmates sa election. Inspector, nabanggit nyo kanina yung Special Board of Election Inspectors, no? Or yung mga SBEI, no? na pumupunta doon sa on-site voting ng ating mga bilanggo. Ito hong mga SBEI, sila lang yung authorized na humawak ng balota. So hindi po BJMP ang magde-deliver ng balota sa PCOS. Tama ba, Inspector? Tama po yun. Ano? Ang amin lang pong papel sa katatapos lang ng election is masiguro na maayos yung pagkakandak ng election sa loob ng facilities. Pangalawa, yung mga inmates ay naihatid namin ng maayos and organize sila. And pangatlo, masiguro na yung kabuuan ay secure at maayos talaga. At yung mga BGMP personnel definitely is hindi pwedeng humawak or magpaboto ng mga inmates natin. Wala po kaming authority, wala po kaming karapatan dahil yan po ay distinct lamang sa Special Board of Election Inspectors. So, hindi po talaga kami pwedeng humawak. Okay. Alam mo, Jace, na-mention mo kanina na meron yung mga tao na gusto yung mga taxpayers lang ang maaaring bumoto. Pero actually, parang nafe-feel natin ito dahil nga siguro nafe-feel natin na kulang sa edukasyon rin tungkol sa kung sino yung iboboto. So sir, paano naman nakakakuha yung ating mga detainees? Aside from voters education, meron ba silang access sa other information tungkol sa mga kandidato? Yes, oo. Binibigyan naman natin ng pagkakataon yung ating mga kandidato, both sa local, lalo na yung mga local candidates natin, na pumunta, bisitahin nila yung ating mga facilities, kausapin nila yung mga inmates natin. Actually, mas natutuwa pa nga kami sa ganoon dahil mas nakikita nila yung aktual na sitwasyon sa loob. Ano ang magiging benefit nun sa kanila? Kapag nakita ng mga tumatakbo at nanalo sila, nakita nila yung sitwasyon sa loob, alam nila kung ano yung mga direktang pangangailangan ng mga inmates. And para rin, kasi transparent lahat ng mga BGMP facilities. Sinisiguro namin na yung mga programa natin, mga pangangailangan sa loob, sitwasyon sa loob, ay nalalaman din, lalo na mga local leaders. So, direkta sila, nakakausap nila. Yung mga inmates natin, pwedeng magsabi kung ano yung aktual na sitwasyon nila sa loob, ano yung nagiging problema nila, para rin ma-address ito na konkreto. Pwedeng magkaroon ng mga board resolutions or city council ordinance na baka tutulong para may i-address yung mga problema sa loob. Sa inyong pag-oobserba ba, Inspector, sino yung mga sikat na kandidato sa ating mga preso? Naisip ko lang, meron bang plataforma kandidato para talaga sa mga detainees ng BJMP? Hindi ko matitiyak kung sino ba talaga yung sikat or kilala ng mga inmates natin. Pero given the privilege na magkaroon sila ng television sa loob ng mga facilities, may designated area yan na pwede silang makapanood. Siguro pati yung mga debate ng mga kumakandidato even sa national elections. Meron ding mga newspapers naman yan sa loob ng mga facilities. So open naman sila sa Trimedia. May mga transistors din yan sa loob. At may area talaga na pwede silang makakuha ng mga impormasyon. Plus, mayroon namang mga pamilya ito, may mga dumadalo sa kanila, pwedeng magsabi na itong kandidato na ito yung tumutulong sa barangay natin, o itong senador na ito, ganoon. So siguro, Carla, parang in the future, dapat talaga mas klaro na yung plataforma rin ng ating mga kandidato para sa BJMP, na detainees. Kasi ito na, bumoboto na rin ang ating mga detainees, ang ating mga inmates. So bahaging-bahagi pa rin po sila ng ating constituency. Yes, of course. Sir, meron po ba kayong final message para sa ating mga viewers? Yan lang, nagpapasalamat po kami sa ating mga inmates at sa ating mga personal na naging maayos, naging ganda yung takbo na pagkakandak ng election, and pati sa mga provincial jails natin, yung mga provincial wardens and yung ating pong mga governors, nagpapasalamat kami at nabigyan ng pagkakataon na ang BJMP na mapamahalaan yung pagkasagawa ng election sa mga facilities nila. At malaking challenge nga ito sa amin, pero nakita namin na kung talagang ang bawat ahensya ng gobyerno, bawat unit, especially sa corrections
sector, provincial government man, o BGMP facilities, city, district, and municipal jails, pag nagtulungan talaga is magiging maayos at magiging productive yung outcome. Okay, thank you so much. Nakakatuwa, no, na naging napaka malinis at maayos ng naging proseso ng pagboto ng ating mga bilanggo. Congratulations rin, sir. Yes, At sana patuloy ang ang improvements na ito. Maraming salamat. Yan po si Jail Inspector Xavier Solda, ang OIC ng Community Relations Service ng BJMP or ang Bureau of Jail Management and Penology.